Kabilang ang mga tripulanteng Pilipino sa mga apektado ng tensyon na nangyayari ngayon sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran, kung saan ilan sa kanila ang lulan ng mga barko na naglalayag sa mga tinaguriang conflict zones. Kamakailan inanunsyo ng Maritime Industry Authority o Marina ang paggawad ng extension sa validity ng mga dokumento ng mga Pinoy seafarer na apektado ng tensyon sa Middle East. At para pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan, makakausap natin this morning si Director Louie de los Santos, ang spokesperson ng Maritime Industry Authority o Marina. Magandang umaga po, Director de los Santos. Salamat po sa inyong pagpapaunlak. Magandang umaga po, Sir Bernard, at sa ating mga tagapakinig po. Opo, Director, ano po ba itong extension na ibibigay ng Marina para sa mga sinasabing seafarer na apektado nga po nitong kaguluhan sa Middle East? Ang documents po na tinutukoy po natin ay ang Seafarer Identity Document, ang Seafarer Record Book, at saka yung Seafarer Identity and Record Book po. Bali tatlo po 'yon na documents, but basically ang ang documents po na mga to ay ah, containing po yung personal information o kaya yung seafarer identity document ay yung saka yung record book po ng ating mga seafarers. At nabigyan po sila ng extension po ng 3 months yung mga mag-expire po ng mga documents nila. By June 30, 2026 ay automatic na po na i-extend ng 3 months, pero kailangan po na i-inform ang Marina tungkol sa mga seafarers na who may be availing po itong extension po na to. Opo, Director, pag sinabi nating mga seafarers na affected nitong kaguluhan sa Middle East, sino po yung mga nakapaloob dito? Ito lang po ba yung, kumbaga, yung kasama sa mga stranded na barko na nandoon? O may iba pa po? Targeted po yung targeted po yung issuance po natin. Ito ay para lang sa ating mga seafarers po na kasalukuyan po na stranded doon sa Middle East. Yung mga sinasabi natin na hindi makauwi o hindi makalabas po sa kanilang mga barko dahil na rin po na sa sitwasyon doon sa security situation that is happening po doon sa Middle East. Pero ito po, hindi automatic. Kailangan po sila mismo ay mag-apply, makipag-ugnayan sa Marina. Ganun po ba, Director? Automatic po na i-extend po ng Marina, kailangan lang po na i-inform ng opisina po natin ng ating mga manning agencies po nila. Mga manning agencies po nila na nasa Pilipinas ang magsabi sa atin sa Marina para alam po natin yung mga seafarers na mabibigyan po ng extension ng validity ng kanilang mga seafarer documents. Ayun. So hindi pala ang isang tripulante o isang seafarer ang mayroong obligasyon. Dapat ang manning agency. Kung sakali po ba na hindi maasikaso nitong manning agency, itong mga dapat na i-apply o inform sa Marina, ano po ang magiging next na hakbang ng Marina o paano po ba yun kung maapektuhan yung ating mga kababayang Pilipino naman? Sir Bernard, actually yung ating mga manning agencies po dito sa na nakabase po dito sa, of course, sa Manila and other parts po ng country po natin ay napaka-responsable naman po sila. And in fact, nakikipag-ugnayan din po sila sa atin, nakikipag-ugnayan din po tayo sa kanila kasi sa mga sitwasyon na ngayon kailangan po natin ng magtulungan sa broader response po natin to promote and protect the welfare po ng ating mga seafarers. Kasi simula po nung nagsimula yung kaguluhan, of course, marami na po yung mga seafarers na nagkakaroon na po ng ng issue basically sa mental health po nila. That's really very important po na kailangan din po kahit sa ganitong pamamaraan nakakatulong din po tayo sa kanila na we promote their welfare at the same time to ensure that at any given time valid po yung kanilang mga documents.
That's good to hear po na meron palang ganong pakikipag-ugnayan at active sila. Nabanggit niyo po yung mental health ng mga seafarers natin. Meron na po bang reported na gano'n na medyo, kumbaga, naapektuhan na ang kanilang mental health at meron naman po tayong ginawang parang ano po ba yun? Parang dito sa Pilipinas, pag may mga na-encounter na nasunugan, biktima ng kalamidad, kinakausap ng DSWD, meron po bang pagkaganyang may mga reported na mental health, kumbaga, siguro stress, ano? Kung ano man po tawag nyo doon. Ano po naman ang ginagawang, kumbaga, ayuda o tulong natin doon pagka ganun? Actually, Sir Bernard, yung pagbabarko ay napaka-stressful na po 'yan. At sinasabi nga po natin, once na lumabas na po sila, yung barko ay humiwalay na po sa lupa at sila ay nasa dagat na. Sinasabi po natin na sobrang hirap po doon. Sila-sila lang magkakasama sa barko. That's why doon na mismo under normal condition nagkakaroon na po ng mental health issues. At lalong-lalo na po ngayon na nasa Middle East, nasa conflict zone yung karamihan sa ating mga seafarers ay nagkakaroon na po sila ng anxiety because kailangan din po natin maintindihan na yung provision din po ng pagkain po nila ay isang buwan, may isang buwan kasi prepared lang po ito para sa, for example, yung journey from Middle East to Australia, Middle East to the US, and so on and so forth. Kaya binabantayan din po natin. Of course, ang DMW ang on top sa sitwasyon na to, but Marina is always be there, ready na tumulong din po sa ating mga kapwa ahensya sa gobyerno. Mhm. Director, itong mga ano po natin na to, na mga kababayan nating seafarers na affected, meron po ba yung mga barko nila na parang internet, ano po yung means of communication na nakakausap natin sila? Kasi sa pagkakalam ko po, may tama po ba, may mga barko minsan hindi lahat may internet o controlled yung binibigay sa kanilang access. Ay isa sa mga features po ngayon ng ating mga ng mga barko ay accessible po yung ating mga seafarers. May access po sila sa internet connection. Mhm. Ilang ano po ba, kung may idea po kayo o rough estimate kung ilan po itong pinag-uusapan nating seafarers na affected? Actually po at any given time, pwede po natin sabihin na worldwide, we have more or less 500,000 Filipino seafarers. As to how many are yung nandun po sa Middle East, it's something po na mahirap pong tantyahin kasi isa po sa mga transit points yung Strait of Hormuz. So libo-libo na po, nakakasigurado po tayo na libo-libo na po ang ating mga barko na pwedeng stranded na doon, and much more. Sinasabi po nila na sa isang barko ay hindi pwedeng wala pong Pilipino doon. Ito po, Director, kumusta naman po yung monitoring natin doon sa apat na Philippine flagships na nasa conflict zone pa rin? Ito po ba ay nasang area po ba sila sa Strait of Hormuz? Nandun po ba sila sa sinasabing bukana o nandun sila sa loob hindi makalabas? Actually, binabantayan po natin yung apat na Philippine flagships po na currently stranded po doon sa Middle East. Wala po sila doon sa bukana ng Strait of Hormuz. Nandun po sila sa UAE, tapos yung isa ay nasa Oman. The only thing is that hindi po sila makalabas-labas dahil nga po sa security situation doon po sa Strait of Hormuz. So, hindi dahil Strait of Hormuz lang po yung pinag-uusapan po natin dito. Of course, mahirap din po sa kanila na basta-basta na lang po na maglalayag. Although we are hoping still na yung mga diplomatic representation po ng ating gobyerno ay makatulong po sa ating mga Philippine flagships. Apat po sila at ang ibig sabihin, pag Philippine flagships po, all Filipino crew po yan. Curious lang po ako, Director, nabanggit nyo kasi kanina yung isa din sa, kumbaga, yung food supply nila good for 1 month. Paano po kaya yun pagka medyo humaba pa itong gulo sa Middle East? Paano po ang supply nila? Usually po yung travel time po kasi ng ating mga barko pag medyo malayo-layo, for example from Middle East nga po to Australia, Middle East to
to Latin America, South America, and so on. So yung provision po nila, usually, yun po yung yun yung nandun lang po sa barko. But it's something naman po na hindi po natin in-anticipate ang kaguluhan po na to. That's why isa po sa mga tinitingnan po ng ating gobyerno ay yung issue ng kanilang pagkain. May nakakain pa ba ng ating mga seafarers, at kung meron man, nakakalabas po ba sila para makabili po ng pagkain. Kasi ang mga barko po natin ay nandun lang po sila sa port. So we also don't know the situation. But of course, yung ating DMW at saka DFA naman po ay napaka-active po nila para alamin ang tunay na kalagayan ng ating mga seafarers, at the same time yung ating mga Philippine flagships po. It's good to hear po na nakatutok ang ating gobyerno para dito sa ating mga kababayan na seafarers na affected ng conflict dito sa Middle East. Direktor, siguro po bibigay ko sa inyo yung panghuli, pagkakataon. Baka may mensahe po kayo na gustong ibigay sa ating mga kababayan. Siguro lalo na kung para dun sa mga may kamag-anak po dun sa na seafarer na apektado po nitong gulo sa Middle East. Nasa inyo po ang pagkakataon, Direktor. Sir Bernard, ang Marina remains committed po to supporting our Filipino seafarers during these difficult times, while ensuring po yung compliance po ng international maritime standards. Kailangan po natin na i-extend ang validity ng kanilang seafarer related documents. Ito po yung record book saka yung identity document po. Patuloy po tayo na nakaantabay at handang tumulong at any given time. Active po tayo na ikipag-ugnayan po sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, because this is one way for us to ensure na whole of government approach po ang mga action po natin tungkol sa issue po ng kaguluhan po dun sa Middle East. At sa ngalan po ni Secretary Banoy Lopez at saka si Ma'am Sonia Malaluan, ang ating administrator, makaasa po lahat na ang Marina ay on top din po sa mga okasyon na kung saan siya ay may mandato. Alright, maraming salamat po, Director Louie De Los Santos, ang spokesperson ng Maritime Industry Authority o Marina. Maraming salamat po at muli magandang umaga po. Magandang umaga po at salamat din po.